Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat, no? At for today's video ay ang pag-uusapan natin ay mga factors para maging successful tayo sa pagtatanim ng gulay. Ayan, medyo madamo pa rin yung area natin. At kasi yung mga tagalinis natin ay nandun pa lang sa kabilang area. So dito nagpapahinga muna ako. Tambay-tambay lang, tamang tambay lang tayo dito sa isang area natin. So ito yung next na nila nalilinisin. So pag-usapan muna natin ngayon ay yung mga factors para maging successful tayo sa pagtatanim ng gulay. Una dyan ay climatic. Of course, dapat alam natin yung climate dito sa ating area. Yung may tinatawag tayo na short days and long days. Bakit dapat alam natin yung mga ganong bagay? Diba may pagminsan mas matagal yung araw kaysa sa gabi. Tapos yung gabi naman sa araw. So bakit dapat alam natin yun? Kasi nagbe-benefits dyan yung ating mga pananim. Lalong lalo na sa flowering stage ng ating mga vegetables. So nakakatulong yung climate na yan, yung pabago-bago ng araw at gabi. And then kung anong buwan yung malamig or coldest na months dito sa area natin. Dapat yung mga tanim natin ay adaptable sa mga ganyang klaseng klima. So by for example, dito tayo sa lowland, of course mainit, pero pagdating ng mga part ng atong Vermont na ay medyo malamig din dito sa ating area. So dapat alam rin natin kung ano yung suitable na mga pananim sa ating lugar. Then additional pa sa climatic ay yung source of sufficient water. So dapat alam rin natin. So lagi ko namang inulit-ulit yan na dapat meron tayong sufficient na tubig para sa ating pananim. Parang tao lang rin naman kasi yan, dapat nating painumin ng tubig, dapat hindi rin mauhaw. And then dapat alamin din natin kung anong buwan yung madalas binabagyo. So dito sa amin, most probably or mostly na nangyayari na nababagyo itong lugar ay Vermont din, no? Sabi ko nga, pag medyo malamig na rin ay medyo madalas na rin yung pag-ulan. And pero pasalamat pa rin tayo, no? Itong mga nakaraang araw na ay medyo gumanda na yung panahon natin. And then next ay yung edaphic. Ano ba yung edaphic? Of course, yung lupa natin, no? Dapat alam rin natin yung kalagayan ng lupa natin, yung soil condition ng pinagtataniman natin. Kung ano yung color, di ba? Mayroon tayong nakitang lupa na mapula, o mayroon din tayong nakita mga lupa na medyo maitim. So dapat alam natin yung soil condition, soil color, and texture or yung porosity niya. Dito napakaganda ng lupa dito kasi parang sandy soil siya. So suitable talaga siya sa mga pananim na ganito, talong, mapasitaw, ampalaya, ay okay itong area natin na pagtamnan. Then third one is yung topographic. Ano yung topographic? Yung location natin. Sabi ko nga, dapat alam natin yung lokasyon ng farm natin. Dapat malapit din tayo sa market or sa kahit na access road. Kasi pag medyo malayo, mahirapan tayo mag-transport ng ating inputs and outputs. And then malapit din tayo sa pagbibintahan natin ng ating mga pananim. So yun yung topographic. Pang-apat ay yung economic. O ano ba yung economic? Dapat alam natin yung presyohan natin sa market. Dapat inaalam natin yan. Hindi yung basta-basta lang tayo na binta, bigay lang ng gulay natin na hindi natin alam yung presyohan sa market. Dapat inaalam rin natin yan. Baka mamaya niloloko na tayo ng ating mga bumibili sa atin
So as far as my experience is concerned naman dito sa area ay okay naman yung mga kumukuha sa atin, no? Hindi naman sila kumbaga sakim sa pera. So binibigay naman nila yung tamang presyo para sa mga pananim natin, yung gulay natin. And then equipment and materials, dapat meron din tayong mga equipment and materials. And then panglima ay yung biological factors. Ano ba yung biological factors? Dapat alam rin natin yung pest and disease sa ating area. Dapat before tayo magtanim ay alamin natin yung ano yung mga naunang natanim na dito, and then ano yung mga peste na sumalakay dito sa area. Mamaya tanim tayo ng kung ano-anong gulay, tapos hindi rin natin inalam kung ano yung mga pests and diseases nandito na sa area. Dapat alam rin natin yung history and problem sa ating mga pinagtatamnan. And then yung last ay yung knowledge. Dapat ang farmer natin ay knowledgeable din, no? Hindi lang basta na tanim then pabayaan lang. Dapat knowledgeable din siya kung paano alagaan yung mga pananim. Dapat yung mga farmers din natin ay example, yung kung sino yung pinagkatiwalaan natin dito, dapat ay meron ding mga seminars, nag-attend din ng mga trainings para knowledgeable din siya sa kung ano yung dapat gawin niya sa farm. So hanggang dito na lang muna mga farmers, no? At maraming salamat sa pakikinig. Hopefully ay meron kayong natutunan kahit kakaunti. Kasi yan yung mga sinasabi ko ay base lang rin sa mga karanasan ko at mga natutunan ko rin sa pag-aaral dito sa pagtatanim ng gulay. So hanggang dito na lang muna mga farmers, and happy farming po mga farmers.